38 weeks and 5 days na ako nito, pero gusto ko pa rin maglinis dito sa bahay kahit medyo masakit to yung aking nararamdaman. Pero hindi ko rin talaga maintindihan, hindi talaga ako mapakaili dito sa bahay. Gusto ko talaga lagi akong may ginagawa. At ayan yung buntis, hindi natakot, pumatong pa talaga sa upuan, tapos papatong pa sa lamesa kasi maglilinis ako dito sa bahay namin kasi ang daming cobweb. Hindi ko alam kung anong ibang salita sa cobweb, basta yung mga bahay ng gagamba ganon. Nako, inutos ko na yan dun sa partner ko, pero grabe, ang tagal magawa kaya ako na lang. Hanggat kaya ko pa naman gawin, ako ginagawa ko talaga. Hindi ko na lang iaasa kasi naku, pag iasa mo na lang, masasaktan ka na lang talaga. Kasi lagi na lang isasagot sa'yo mamaya o kaya saglit lang. Tapos yung ending, makakalimutan na. Kaya ayan, kaya ko pa naman maglinis, kaya ako na lang talaga maglilinis at magtatanggal dito sa mga cobweb sa bahay namin. Hindi naman masyadong mabigat yung katawan ko para sa akin, kayang-kaya ko pa naman, kaya ginagawa ko din to. Pero dahil buntis tayo, safety first talaga ang mauuna. Make sure lang talaga na kaya natin buhatin yung sarili natin bago tayo magpapatong-patong kahit saan sa bahay natin. Lagi naman talaga ako naglilinis ito sa bahay, dyan sa mga taas na yan, lagi kong pinapagpag. Pero ewan ko talaga ngayon, parang gusto ko talaga igalaw-galaw yung katawan ko. Minsan napapanood ko sa ibang video na normal do talaga sa mga buntis pag malapit ng mga anak ang mahilig maglinis sa bahay. Lalo na sa lugar kung saan sila mag-i-stay or mamahinga ng baby. Pero ako, dahil dito lang naman talaga kami sa baba ng baby namin kasi hindi kami pwede sa taas kasi sobrang init doon at hindi talaga siya pwedeng matambayan kasi grabe, napakainit sa taas namin. Yung nararamdaman ko dito mga mi, masakit talaga yung singit ko, pero ayaw ko siya ipahinga kasi pag nagpapahinga ako, mas lalo siyang sasakit. Tapos may nararamdaman pa akong konting sakit na kumukonekta dun sa balakang ko at sa puwet ko. Tapos yung tiyan ko pa naman dito ay panay tigas. Akala ko talaga ito na yung araw na pwede na akong manganak, pero yun pala hindi. Kasi yung sakit niya ay hindi tuloy-tuloy, kundi nawawala din. Kaya hindi ko nga alam kung kailangan ko ba ipahinga kapag sumasakit siya o ituloy-tuloy ko lang yung mga gawain ko dito sa bahay. At pagkatapos ko ngang maglinis at ayan naman yung buntis, naisipan na naman maglaba. Pero dahil yung mga labahan ko dito ay mga bedsheet namin at saka kumot, pinaikot ko lang talaga yung washing dito at hindi na ako ang nagbanlaw. Konti lang din naman tong labahan namin kasi nga hindi pa dumating ang isang linggo, ayan maglalaban na naman ako. Naku, pag ako lang talaga dito sa bahay, walang tigil na galaw-galaw yan. Kaya minsan ayaw ko talaga merong kasama para walang nagbabantay sa akin kung ano yung mga ginagawa ko. Pag may kasama ka kasi sa bahay, naku, nababantayin yung mga kilos mo kaya ikaw din nagdadalawang isip kung gagawin mo ba o hindi. Pero syempre, tinatandaan ko din naman sa sarili ko na buntis ako at dahan-dahan lang talaga sa mga gawain sa bahay. Yung mga hindi ko naman kayang gawin ay hindi ko naman talaga ginagawa. At kapag napagod naman ako, nagpapahinga naman ako at hindi ko na tinutuloy yung mga gawain ko. Tapos parang ito na yung naging exercise ko dito sa loob ng bahay, yung mga gawain, kasi hindi ako masyadong nakakalabas para maglakad-lakad kasi maaga yung pasok ng partner ko. At wala akong kasama para maglakad-lakad sa labas. Kaya ayan na nga, pagkatapos ng buntis maglaba, kinabit ko tong Christmas light namin. Nasa mga 3 taon na to at ayan, buo pa rin at wala pa rin punde ni isang bumbilya. Tapos nitong hapon na nga, ito yung ulam namin. Ayan, nagkainan na din kami ng partner ko kasi maaga siyang nakauwi nito.